So ang tanong na nga, ipopost ka nga ba talaga ng mga nautangan mo na online loan application sa Facebook or online? Gagawan ka ng group chat kasama yung mga nasa friend list mo at yung mga kamag-anak mo? So yung video na to ay para sa inyo para maging aware kayo kung ano ba yung mga nalalabag nila na batas. If ever man din na, ayan, meron kayong kakilala na na-post online, share nyo yung video na to at sana makatulong din sa kanila. At isi-share ko na nga din sa inyo kung paano mag-lock ng profile para maiwasan nga yung pag-tag dyan sa may Facebook profile mo at maiwasan na makita ng mga nasa friend list mo. At syempre, para magkaroon na nga din kayo ng privacy at hindi na din madami pati yung mga pictures ng mga kamag-anak nyo at hindi na din sila makontak isa-isa ng mga OLA agents. So ayun, panoorin mo yung video na to hanggang dulo. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na marami kang nautangan na hindi naman super legit na mga OLA. Dahil hindi naman tayo na-aprobahan dun sa may mga super legit din, yung karamihan din or yung iba talaga dito pa din kumakapit. So hi guys, welcome back nga pala sa my YouTube channel ko at kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, huwag mo kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At ayan, mag-comment ka na dyan dahil pagka yung mga unang nagko-comment is nakakatanggap nga sa akin ng 15 na pang-load sa GCash. Ayan, every Sunday ko yan sinesend kaya mag-comment ka na dyan ng related dito sa my vlog natin. So meron kasi ako nakita nga na hindi naman daw totoo na ipopost ka ng mga OLA. Siguro dahil hindi pa niya naranasan pero sobrang dami ko na ngang nakita online. Kesyo nilalagyan ng scammer, ayan kesyo, tinakbuhan yung utang at kung ano-anong masasakit na salita yung nakapost pa. Katabi nung selfie at ID niya na ginamit habang nag-a-apply siya doon sa may mga OLA. Kaya sa may video na to, share ko din sa inyo kung ano yung mga pwede nyong gawin na hakbang once na kayo ay ma-post nga din online. Or kung may kakilala din kayo na na-post online. So, syempre, ayan, gawain yan ng mga illegal na OLA. Kaya kung ako sa inyo, ang number 1 na dapat nyong gawin ay i-screenshot nyo lahat ng mga makikita nyong ganyan. Dahil yan nga ay isang malaking ebidensya na pagka nag-report ka sa may SEC or sa NPC Anti-Cybercrime, lalo na nga kung inilagay yung selfie mo at yung ID mo dahil ayan ay isang private na information mo bilang isang borrower na dapat hindi nila i-share online. Hindi lang yan, i-screenshot mo na din kasama yung mga pananakot nila sa may text message, huwag nyo munang buburahin. I-screenshot nyo kung ilang beses din silang nagmi-miss call sa isang araw. At kung kaya nyo naman, ayan, i-record nyo yung audio habang sinasabihan kayo ng mga masasakit na salita o kung ano-anong mga pananakot. Ayan, dahil yan yung pinaka-importante kapag magre-reklamo ka o magre-report ka nga dito sa may mga OLA na to. At ang pangalawa nga, ayan, i-report mo yung post sa my FB. Pero syempre, bago mo i-report, ayan, make sure lang na na-screenshot mo muna yan. And gumamit ka din or sabihin mo din sa may kaibigan mo kung nakikita niya yung post na yon, i-screenshot din niya. Ayan, paano ba mag-report ng post? I-click mo lang dyan yung 3 dots tapos click mo yung report. Ayan, piliin mo yung harassment o kaya bullying o kaya privacy violation. So, hindi naman yan mati-take down pagka isa lang naman yung nag-report. So, make sure lang din na, ayan, sabihin mo din sa may mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, natulungan ka na i-report yung account na yon na nagpo-post, yung OLA na yon, OLA agent na yon na nagpo-post, para mas mapabilis nga yung pag-take down nga ni FB or ni Meta. At ang pangatlo, ayan, huwag kang makikipag-away sa may comment section dahil baka lalo ka lang din ma-stress. Dahil alam naman natin, yung mga OLA agent na yan, di ba, talagang biyasa na sila sa may mga pakikipag-away, pagsasabi ng mga masasakit na salita at mga pananakot. Ayan, kayang-kaya nilang sirain yung mga mental health natin, kaya kayo, ayan, protektahan nyo naman yung mental health nyo, huwag kayong magpadalos-dalos. Yes, nakakagalit, nakaka-insulto, talagang mapapahiya ka talaga, lalo na kung maraming nakakita, mga katrabaho mo, yung boss mo. Kaya yan, i-screenshot mo lahat ng mga ebidensya mo bago mo i-report yung post sa my FB. At ang pang-apat nga na dapat mo gawin ay mag-file ka nga ng reklamo sa SEC or Securities and Exchange Commission kung naka-register yung OLA na in-applyan mo sa SEC. Ayan, pwede mo yang i-report dyan lalo na kung illegal or abusive talaga yung way nila ng pangongolekta ng bayad or ng loan natin. At next, pwede ka magreklamo sa NPC or National Privacy Commission dahil nga sa may violation ng Data Privacy Act.
Ayan, kapag na-post yung mga personal information mo online. Pwede din naman sa may PNP, Anti-Cybercrime Group. Kung may pananakot, paninirang puri, extortion, ayan, alin man dyan, pwedeng-pwede ka dyan magreklamo. So, ang next na dapat mong gawin, i-lock mo na ang FB profile mo. I-lock mo yung Facebook profile mo dahil yan nga yung isa pang way nila para makuha yung mga nasa friend list mo at ipag-chat nila. Dahil meron na nga ako nakita, ayan, nai-add din ako sa may GC at nakita ko na naniningil. Itong Ola na to, kasama nga yung ID at yung selfie nung kakilala ko. Talagang nakakahiya yon dahil kung ano-ano din yung sinasabi dun sa may chat na yon at yung mga kamag-anak din yung nakakakita. So ano ba yung purpose mo ng paglalak ng profile? Ayan, para maiwasan nga yung pagtag sa mga friend list mo, para maiwasan na makuha yung mga nandyan sa may friend list mo at hindi din sila maabala. Pero, hindi ka na ba talaga mapopost pagka naglock ka ng profile mo? So, ang sagot dyan is yes, possible ka pa din na ma-post dahil alam na nila kung saan ka nakatira and possible nga na doon sila mag-post sa may buy and sell sa lugar ninyo. At marami na din ako nakitang ganyan. Legit talaga na nagpo-post sila at tinototoo nila yung mga pananakot nila. Kaya kayo, huwag kayong matatakot dahil lang na-post kayo dahil malaking ebidensya yan para, ayan, maireklamo sila at ma-take down nga sila. So, paano ka pa ba naman makakapag-isip ng way kung paano mo mababayaran yung mga utang mo sa mga Ola, lalo na kung talagang gusto mo namang bayaran. Ayan, talagang gipit ka lang. Paano yan? Pinost na? Ipinost online na gawa ng group chat. So, paano pa makakapag-isip ng way yung isang tao kung ganun pa yung ginagawa ng mga Ola agent? Kung pwede naman na maayos makipag-usap, di ba? Ayan, para makipagtulungan kung paano mababayaran yung utang. Hindi sa may sobrang harsh na paraan. Dahil hindi naman lahat ng mga nangungutang, mga kabataan or mga hindi pa sobrang tanda, meron din talagang mga may edad na at sobra yung mga nararamdaman nila pagka nakakabasa sila ng mga pananakot, ayan, mga text at yung mga tawag ng mga Ola agent. So, grabing pahirap din yun sa may isip ng borrower. Imbes na makahanap pa ng way ng extra income, baka mas lalo lang mawalan ng gana na bayaran yung Ola. Ayan, agree ba kayo dyan? Comment down below kung ano yung mga na-experience nyo at kung ano yung Ola na yan na na-post din kayo online para maging aware din yung iba nating mga kapwa Pilipino. So ayan, know your rights. Dahil yung mga Ola na yan, lalo na yung mga illegal, bawal silang una, mag-post online ng mukha mo, ng ID mo, ng pangalan mo dahil lang sa may utang mo sa kanila. Ayan, bawal nilang kontakin yung mga kapamilya mo, lalo na yung mga hindi mo inilagay as contact references. Dahil ibig sabihin yan, talagang nabubuksan nila yung mga nasa phone book natin dahil lang inallow natin yung mga permission na hinihingi nila sa atin bago tayo mag-apply sa kanila. And lastly, bawal manakot and manghiya online. Ayan, dahil kahit na may utang ka, wala silang karapatan na gawin yung mga ganong klaseng bagay. So, yung mga ginawa nila na yan is a violation nga ng Data Privacy Act at unfair debt collection. So, ngayon, paano ba mag-lock ng profile? Ayan, punta ka lang sa may profile mo. Tapos, i-click mo yung tatlong dots dyan sa may gilid. Pumunta ka sa may settings and privacy. At dyan sa may part ng audience and visibility, makikita mo dyan yung profile locking. Kaya kung ako sa'yo, kung hindi ka pa nakakapag-lock ng profile mo, gawin mo na yan agad para maiwasan nga na makita pa ng mga Ola agent yung mga nasa friend list mo. At para hindi na din sila maabala. And eto nga lastly, if ever man na magfa-file ka na nga ng complaint or reklamo sa kanila, make sure lang na meron ka ding screenshot ng mga sobrang taas na interest. Ayan, yung mga hidden fees nila, kung gaano kalaki yung makakaltas dun sa may loan mo. At kung gaano lang ka short term ng mga pinapautang nila. Ayan, short term na sobrang laki pa ng kaltas at sobrang laki din ng penalty. Sobrang laki din ng interest. Ayan, talagang napakasakit sa ulo niyan, lalo na kung nagkapatong-patong na. So yan nga yung mga ways na pwedeng-pwede nyong gawin para nga maiwasan din yung pagtag dyan sa may pangalan mo online or dyan sa may specifically sa may FB. Maiiwasan nga din na makontak pati yung mga nasa friend list mo. So kung ako sa inyo, hindi nyo pa nagagawa, yung mga sinabi ko kanina is gawin nyo na din. So protektahan nyo yung mental health nyo. Huwag nyong pansinin yung mga sobrang pananakot nila. Ayan, i-block nyo yung mga sobrang dami ng tawag.
At dedmahin nyo lang yung mga pananakot nila. So kung may alam kayo, nakakilala na i-post din online, ayan, share nyo yung video na to. Sana makatulong din sa kanila. So ayan, huwag kayong matakot dahil meron din kayong laban. Ayan, pwede natin silang i-report or i-reklamo sa may NPC, SEC, PNP Anti-Cybercrime Group. At wag na wag niyong kalilimutan na mag-screenshot para sa ebidensya. So comment down below kung ano ba yung mga OLA din na nakita nyo na nagpo-post din talaga online na super legit ipopost ka talaga. Comment down below para maging aware yung iba. At kung may gusto nga pala kayong ipa-review na mga bagong labas na OLA, comment down below din at i-review ko yan para sa inyo. Isha-shoutout ko na din kayo. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!